Hello guys mga mommies and friends, me again, Mami Julie B. So for today's video, papakita ko sa inyo yung pag-unbox ko ng bago naming printer dito sa Cavite Print, which is yung Epson L6270. So na-purchase ko siya sa Lazada. So para makita nyo yung mismong price niya, type nyo lang Epson L6270. So actually guys, hindi talaga ito yung una kong printer na pinurchase sana nung 99 na sale sa Lazada. Ang una ko po talagang na-purchase is yung Epson L3210, which is 3-in-1 din siya. May Xerox, may scan, tsaka printing na din. Nagkataon lang po, nung dumating sa amin yung printer na yon, nahalata ko na medyo bukas na siya. At syempre po, sa tagal din bago na i-deliver, parang nagkaroon na rin po ako ng instinct na baka napalitan yung printer na yon. So pagdating nga dito, makikita po doon sa printer na yon, nabura na po kasi yung video namin. Makikita nyo po doon na hindi na siya naka-sealed. Wala na yung mga blue sealed na usually makikita nyo kapag bago yung printer nyo. Doon po, wala din yung bagong free ng bote ng ink, kagaya niya na yan. Wala pong ganyan. Hindi yung manual sabog-sabog sa loob, wala po yung mga ink niya, hindi kagaya niyan, nakita nyo po, nakabukas na siya. Ganyan po dapat yung makikita nyo pag bago yung printer. Ayun po yung tinutukoy ko sa inyo na dapat naka-sealed siya ng ganyan. May nakadikit na mga stickers na kulay blue sa inyong mga printer. So yung nakuha ko dun sa L3210, wala po. Hindi po siya naka-sealed ng blue. Tapos magtataka ka pa, may laman na po yung mga alalagyanan ng ink niya. So ayan na. Si-setup ko na siya dyan. So mag-start na tayong maglagay ng mga ink doon sa lalagyanan niya. So tinanggal ko muna po yung mga stickers na blue. Kailangan po nating tanggalin yan para mabuksan natin siya. Itong printer na po to ay automatic duplex na po siya. Ibig sabihin, pag nag-print siya, hindi na natin kailangan kunin yung papel para lang ma-print sa likod, which is nag-automatic na siya na kinukuha yung papel para mag-print siya ng back to back. Yun po yung kagandahan sa kanya. At ang maganda dyan, nakakapag-xerox po tayo ng long. Doon yan dadaan yung long, doon po dadaan yan sa pinaka. Ayan yung takip na parang slide yan. Dyan po siya ilalagay. So ayan, nag-ready na po ako. Nilagay ko muna yung power cord sa likod. So para maumpisahan na natin, syempre, nagbasa din po ako ng manual kung paano ilagay yung ink dyan. So, yung pinaka-screen niya, makikita niyo yung may number sa gitna. Ayan, may number tapos may screen sa gitna. Natitilt yan, pwede mo din siyang mataas. So, ayan, in-on ko na. And then, ang maganda dito sa printer na to, pwede ka pang makapag-print through Wi-Fi lang. Hindi mo na kailangan ng cord. So, sineset up ko na yan or pinabasa ko muna yung manual kung paano natin uumpisahan yung paglalagay ng ink dyan. So, andyan din, ilalagay ko din sa inyo yung step by step doon sa Epson panel, which is yung app niya, para kahit sa phone lang, pwede po kayong mag-print. Ayan. So, ayan, nilagay ko na. Makikita nyo, i-follow nyo na lang yung step. Ang kagandahan po dyan, hindi na ako nagbasa ng manual talaga, which is, ang ginawa ko na lang, nag-download ako nung app niya, then sa app na yan, nakikita nyo, unti-unti niya sinasabi kung ano yung dapat mong gawin. Hindi mo na kailangan basahin dun sa manual. So, sinundan ko na lang kung paano ko siya i-set up at ilagay yung ink. So, ayan, nakita nyo, may mga araw na kung ano yung itataas nyo, kung ano yung una nyong gagawin. So, ayan, actually, bago pa dumating sa akin yung printer, nag-ready na po talaga ako. Bumili ako ng bote na yan. Kasi nga, ang ginawa ko nga po pala dito, para lang sa kaalaman yung lahat, since meron po kaming printing business, ang ginamit ko po na ink dyan ay hindi yung original na ink na Epson. Ang ginamit ko yan, yung pigment ink, para matagal po yung pag-fade ng ink. Kasi pag yung dye ink po, mapapansin nyo, pag dye ink yung ginamit dyan, konting tubig lang po talaga nag-smudge siya. Itong pigment ink, hindi po. So, ayan, ang ginawa ko, nag-ready na po ako ng bottle na kagaya ng ganyan.
sa Orange app ko siya nabili. I-type nyo lang yung default bottle ng mga printer. Kasi yung iba dyan, pag naglalagay ng ink, syringe daw po yung ginagamit nila. Pero parang nakita ko parang makalat. Pero sa online naman, meron naman po talagang bote ng ganyan na pwede yung paglagyan. So, natapos ko na yung black, sinunod ko na yung blue. Ayan. Yung bote na yan po, talagang nakalaan lang siya para dyan. Para hindi po ganon makalat. Lalagyan nyo lang. Sinalin ko lang ang pigment ink na nilagay ko po, yung brand is Kuyi. So, hindi ko po kayo ni-encourage siya kasi para sa kaalaman po nyo, kapag ibang ink ang ginamit nyo, mavo-void po yung warranty. So, dyan, void na po yung warranty ng Epson sa akin. So, kalimitan po ng mga printing services, ganun, yung may mga printing services, ganyan po yung ginagawa nila. Pinapalitan po talaga nila ng pigment ink, yung original ink ng Epson. Kasi nga po dye ink lang yun. So, madali po siyang mag-fade. Pansin nyo, pag dye ink yung gamit nyo, hindi katagalan po, nag-fade po talaga. Ito po kasi, pwede rin yung magamit sa pagtatatak ng shirt. Gamit lang po ng mga papers na kailangan sa shirt. So, since nagtatatak din kami ng shirt, so, yung pigment ink. May isa pa po yung pigment ink, yung unang-una naming printer, yung L121. So, nagdagdag lang kami kasi medyo okay po dito yung photocopy. Ayan. So, medyo napupunta-puntahan kami para sa photocopy. So, yan po yung naisip kong printer na lang. Which is maganda. Maganda po talaga yung output kapag na-print siya. Ang sinisettings ko lang po ay matte and high. So, ayan, sa yellow na tayo. So, hindi naman kayo agad maliligaw dyan kasi sa paglalagay. Kasi nga, susundan nyo lang yung nasa phone, yung nasa app. So, ganun lang yung ginawa ko, guys. So, ayan, yellow na, panghuli na. So, ayan, malapit na siya matapos. And then, after nyan, magte-test na po tayo, magpe-print test na tayo after nyan. So, naset ko na rin po yung, sa pagkakatanda ko, naset ko na rin yung Wi-Fi dyan. Kasi yun naman yung una yung gagawin bago nyo ilagay yung mga ink. So, ayan na. Aantayin lang yan. Then, once na nag-load yan, nag-full na yung bar niyan, magiging okay na. Magiging okay na siya. Tapos, pag natapos yan, yun, pwede na po kayong mag-print. Okay? So, ayan na, unti-unti na natin matatapos itong paglalagay ng ink. So, napaka-importante po talaga na medyo aware tayo sa pagdating sa pagbibili ng printer. So, kaya nga po nagets ko agad or nalaman ko na balik or na what I mean po ay napalitan yung aming printer. Pero na-refund naman siya, guys. So, nakita namin yung video kung ano talaga yung itsura pagdating niya. So, ayan. Dyan pala, ayan po, guys. Sinet ko na pala. So, sorry. Sa umpisa po pala, ink muna. Then, dito pala, yung huli, yan yung napag-set ko na ng Wi-Fi. Para through Wi-Fi lang siya magagamit. Magagamit siya through Wi-Fi nang walang connector na or hindi niya na kailangan ng connector para siya ay makaprint. Through Wi-Fi lang siya. So, dapat, same yung Wi-Fi na nakalagay dito sa printer and then doon sa kinoconnect nyo sa inyong mga cellphone o sa inyong laptop. For example, ito kasi si Epson L6270, nakakonect lang siya sa wala pa siyang 5G eh. So sa 2.4 lang siya nakakonect. So dapat yung Wi-Fi na nakakonect sa phone nyo o doon din sa inyong laptop ay 2.4 din para makapag-print din kayo. So, ayan po yun. So, antayin lang natin yan. Basta guys, hindi kayo malilito dito kasi magaling sa Epson. Talagang nandun na yung step by step sa app nila. Which yan, yung Epson Smart Panel. So, i-download nyo lang siya kung naka-Google kayo or naka-Android kayo sa Google Play Store, kung naka-OS kayo ng, naka-Apple
product kayo, edi sa sa Apple, doon nyo po siya download. So, ayan. Sa App Store nyo siya i-download. Kung kayo yung mga Apple product. So, madali lang siya, guys, i-set up. So, ayan. Konti na lang. And then, after nyan, i-start na tayong mag-print. So, antayin lang yan. Konting-konti na lang. So, ang nakakatuwa pa sa printer na to, guys, di ba natitilt yan? So, dati na problema ako kasi meron ako ding Epson L360 before and then nasira na siya. Dati kasi talaga nag-photocopy nagbibigay kami ng service na photocopy dito sa aming mga kapitbahay kasi may mga pupunta dito, nagpapaserox, ganon. Ang nangyayari po, kung back-to-back or, di ba, kunyari sa mga ID po, kailangan back-to-back yung makita doon, tatanggalin na naman namin si papel, lalagay na namin sa likod para lang mai-print na naman siya. Ito, ang kagandahan dito, masiset up nyo na siya ng ganon na hindi nyo na kailangang ilabas-pasok yung papel. So, kaya ito rin yung naisip ko talagang biling printer. So, search mo na sa YouTube, ayan. At importante talaga sa akin ay wala akong masyado nakitang error pagdating po nung paglilipat ng pigment ink. So, again, disclaimer lang ulit, hindi po ako expert sa larangang ito. Ito po ay sinishare ko based sa aking experience. So, isasabihin ko rin po pala sa inyo, kung kayo po ay maglalagay ng pigment ink, maganda siya kung as in bagong-bago yung printer nyo kasi dediretso nyo lang siyang ilagay yung mga ink na yon. Pero, kung gusto nyo gawing pigment ink yung mga printer nyo, tapos may laman na siyang dye ink, ay kailangan nyo pong tanggalin muna yung laman na yun or maghanap po kayo ng technician na pwedeng gumawa nun para sa inyo para mapalitan or ma-convert siya into pigment ink. So, ayan. Alam ko na patapos na yun siya dyan. Ayan. Magtitest na tayo ng print head. Magna-nozzle check tayo. So, nag-nozzle check na kami dyan. And then, ayan. Yan maganda ko kasi nilalagyan niya ng papel sa ilalim. So, ayan. Na-adjust siya kung A4, kung short or long. Yung long, jam nyo po talaga siya ilalagay. So, ayan. Na po siya. Nozzle check na siya. So, ayan. So, titignan nyo po, guys, kung complete yung mga colors niya, ha, yung CMYK. Pag meron dong putol, kailangan po nating mag-print head pa, isa pa. Mag-clean ng print head. So, isa pa natin. Kasi nga may putol-putol pa siya. So, dapat wala siyang putol-putol para magamit nyo siya ng diretso. So, ayan, nagki-cleaning na siya ulit. Tapos, pwede na natin siyang magamit after nyan. So, yun lang, guys. Sana may natutunan kayo dito, ha, pagdating sa printer. So, yung mga nagbabalak na mag-start ng business, eto, wag muna to kasi medyo pricey po yung printer na to. So, siguro mas okay yung L3210 sa mga bago pa lang. And then, dito pala sa na to, ang kasya lang sa kanyang kapal, na makapal na papel ay hanggang 200 to 250 GSM. Kinakaya niya. Pero yung 300, hindi to carry sa kanya. So, ayan guys, konti na lang. Matatapos na. So, ang kagandahan lang sa kanya po talaga may screen na eh. Ayan yung pinaka-screen yung sa gitna. So, ayan. Tapos na siya. So, sana guys, may natutunan kayo sa videong ito.
ayan, makita natin tapos na. So, marami pa akong mabibigay sa inyong tips para sa mga ganitong business. So, please like and share ang ating mga videos para marami po tayong matulungang iba. Yun lang guys. God bless. Bye-bye.